Ang Barangay San Isidro, isang maliit na komunidad na napapaligiran ng malawak na palayan at ng lawa ng Laguna, ay karaniwang kilala lamang bilang isang hintuan para sa mga biyaherong patungo sa kabayanan. Ang pangunahing kalsada nito ay makitid, bahagyang bako-bako, ngunit ang kapaligiran ay laging payapa. Mga batang naghahabulan ng saranggola, mga inang nagbibilad ng bigas sa bakuran, at mga amang nakaupo sa labas ng tindahan ni Aling Cora, tinatalakay ang walang katapusang pagtaas ng presyo ng abono. Walang anumang malaking alitan na gumugulo sa kanilang simpleng pamumuhay. Iyon ay, bago dumating ang isang pulis na nagngangalang Kapol Jose Joey Santos. Sa simula, ang pagdating ni Kapol Santos ay nagdulot ng kaunting kapanatagan sa mga residente. Itinalaga niya ang kanyang sarili bilang tagapangalaga ng kaayusan sa daan na madalas daanan ng mga truck na nagkakarga ng mga produktong agrikultura. Ngunit dahan-dahan, lumitaw ang kanyang tunay na kulay. Ilang mga driver ng truck ang nagsimulang magreklamo ng palihim sa tindahan. Dito, kailangan munang magbigay ng tong, bulong ng isang driver habang humihigop ng kape. Para raw sa seguridad. Kapag hindi ka nagbigay, huhulihin ka sa kung anong butas ng karayom na mahahanap niya. Kumpleto naman ang mga papeles ko, dagdag pa nito, ang tinig ay puno ng pagkadismaya. Noong una, mga tagalabas lang ang kanyang biktima, ngunit hindi nagtagal, mismong mga taga-barangay na ang tinamaan. Isang maggulay na naghahatid ng paninda sa palengke ng madaling araw ay pinahinto at hiningan ng key protection money. Ang mga bangkero sa lawa na naghahatid ng mga pasahero ay minumura kapag hindi nag-aabot ng kipang kape. Maging si Kagawad Ramon, isang respetadong miyembro ng sangguniang barangay, ay minsan nang pinahinto at pinagbintangan dahil mukha raw kahina-hinala ang kanyang motorsiklo. Ang totoo, papunta lamang siya sa kapilya para magdasal. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang magbulungan ang mga residente. Ang tinig ng kanilang kawalang kasiyahan ay kumalat na parang baga na naghihintay lamang ng ihip ng hangin. Ngunit walang sinuman ang nangahas na kumprontahin siya ng direkta. Lahat ay takot na gipitin o, mas malala pa, pagbintangan ng kung ano-anong krimen. Hanggang sa isang umaga, isang pangyayari ang naging sukdulan ng lahat. Nang kumalat ang masamang balita kinaumagahan, nakabitin pa ang hamog sa mga dahon. Si Aling Nena, isang matandang nagtitinda ng kakanin na nasa mga 60 anyos, ay dahan-dahang itinutulak ang kanyang kariton patungo sa palengke. Matagal na siyang nagtitinda mula nang pumanaw ang kanyang asawa at mahal siya ng buong barangay. Ngunit sa araw na iyon, ang kanyang karaniwang tahimik na paglalakbay ay naging isang bangungot. Sa kanto malapit sa malaking puno ng akasya, nakatayo si Kapol Santos, may hawak na pito at batuta. Sa kanyang tabi, isang motor ng pulis ang nakaparada kung saan-saan. "Hoy, Nay, sandali," sabi niya sabay katok sa gilid ng kariton. Huminto si Aling Nena. Bahagya siyang hinihingal dahil sa pagtulak ng kariton paakyat sa maliit na kurbada ng daan. "Ano po iyon, sir?" magalang niyang tanong. "Noong isang linggo sinabi ko na, di ba? Kapag dadaan dito na may kariton, kailangan ng permiso." "Nasaan na ang bayad para sa permiso?" tanong niya na may tonong tamad, na para bang iyon ang pinakakaraniwang bagay sa mundo. Naguluhan si Aling Nena. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay humigpit sa hawakan ng kariton. "Nako, sir, akala ko po nagbibiro lang kayo noon. Saan naman po may ganyang patakaran? Maliit na tindera lang po ako." Iwinasiwas ni Kapol Santos ang kanyang kamay. "Huwag ka ng maraming satsat. 1,000 piso. Ngayon na." Natigilan si Aling Nena. 1,000 piso. Halaga iyon ng kanyang panggastos sa loob ng halos isang linggo. "Sir, wala po akong ganyang kalaking pera. Mamaya po, kapag nabenta ko na ang mga paninda ko, pwede ko kayong bigyan ng 50 pesos para pambili ninyo ng mainom. Pero ngayon po, wala talaga akong maibibigay." Sa halip na maunawaan, suminghal si Santos sa inis. "Kung hindi ka makakabayad, kukumpiskahin ko itong kariton mo. O itutulak ko sa kanal. Bahala ka." Ang mga salitang iyon, para sa isang matandang negosyante na naghahanap buhay ng marangal sa loob ng maraming dekada, ay parang isang latigo na humagupit sa kanyang kaluluwa. Nagsimulang manginig ang boses ni Aling Nena. "Huwag po, sir. Ito lang po ang tanging pinagkukunan ko ng ikabubuhay.
Ngunit nanatiling matigas ang puso ni Santos. Bahagyan niyang itinulak ang kariton, dahilan upang malaglag ang ilang piraso ng puto at kutsinta sa maalikabok na lupa. Bumuhos ang luha ni Aling Nena. Nagmakaawa siya, ngunit walang pakialam si Santos. Hindi niya alam, ang buong pangyayari ay nasasaksihan ng isang estudyante sa high school na nagngangalang Rafael na naglalakad sa di kalayuan. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at inirecord ang insidente. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang video sa group chat ng barangay at pagkatapos ay umabot sa lokal na pahina sa Facebook. Sa loob lamang ng wala pang isang oras, 12 ng mga residente ang nagtipon sa tindahan ni Aling Cora. Ang kanilang mga mukha ay namumula, hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Bago pa man sumapit ang tanghali, ang mga baga ay nagsimula ng magliyab. Nang tumama ang 10:00 sa orasan, nagsimula ng magdatingan ang mga residente sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Nagsimula sa 5, naging 20 at lumobo hanggang sa halos 100. Kasama nila ang mga kabataan, mga may bahay, mga tsuper ng tricycle, at ilang mga ama ng tahanan na karaniwang pinakamahihinahon. Matagal ko nang pinipigilan ang sarili ko. Pero sobra na ito, sabi ni Kagawad Ramon na bihirang-bihira magtaas ng boses. Tama. Hindi tayo mga alipin, sigaw naman ng isang binatang nagngangalang Marco, ang pinakaprangka sa buong barangay. Mayroon ding mga bulungan tungkol sa mga ulat ng mga residente na laging nababasura sa istasyon ng pulis. Marami na ang sumubok magreklamo, ngunit ang lugar na iyon ay tila isang pader na hindi matinag. Sa araw na iyon, ang kolektibong galit ay bumuo ng isang malaking isang alon na hindi pa kailanman lumitaw sa kanilang kasaysayan. Sa sandaling iyon, muling lumitaw si Kapol Santos sakay ng kanyang motor, na para bang walang nangyari. Sumisipol pa siya habang nagmamasid sa daan. Tinitigan siya ng mga residente ng may ibang tingin. Hindi takot, hindi paggalang, kundi puot. Ang imahe ni Aling Nena na umiiyak pa rin sa gilid ng kalsada ay nag-apoy sa isang bagay na mas malalim. Humakbang si Marco. Kapol Santos, kailangan nating mag-usap ngayon. Tinaas ni Santos ang kanyang kilay. Ano ito? Pagkakaisahan niyo ako. Mag-ingat kayo, pwede ko kayong arestuhin lahat. Iyon ang pangungusap na nagpabago sa alon ng galit upang maging isang dambuhalang tsunami. Tumaas ang tensyon. Nagsimula ang sigawan sa gitna ng alikabok ng kalsada. Habang lumalakas ang boses ng mga residente at nagsisimulang mataranta si Santos, lumapit ang ilang kabataan. Hindi sila nanuntok, hindi sila nanulak, ngunit ang ekspresyon sa kanilang mga mukha ay puno ng determinasyon. Ang hangin ay tila uminit, hindi dahil sa araw, kundi dahil sa galit na kinimkim sa loob ng maraming buwan. Nagsimulang marinig ang mga sigaw. Huwag niyong hayaang makatakas yan. Dapat siyang managot. Huwag anarkista. Hulihin muna. Huwag saktan. Ilang matatandang residente ang sumubok na pakalmahin ang sitwasyon. Huwag nating ilagay ang batas sa ating mga kamay, sigaw ni Kagawad Ramon. Pero huwag din nating hayaan na ganun-ganunin lang tayo, sagot naman ng isa pa. Isang makapal na ulap ng tensyon ang bumalot sa lugar. Halatang hindi mapakali si Kapol Santos. Sa unang pagkakataon, nawala ang mayabang na anyo sa kanyang mukha. Pinaandar niya ang kanyang motor, sinusubukang tumakas. Ngunit hinarangan ng mga residente ang daan. Isang ina ang sumigaw, kapag nahimatay ulit si Aling Nena, anong pananagutan mo? At iyon ang lalong nagpa-emosyonal sa mga tao. Nang malapit nang sumabog ang sitwasyon at maging isang malaking kaguluhan, isang malakas na boses ang biglang umalingaw mula sa di kalayuan. Tigil! Huminahon muna ang lahat. Iyon ang boses ni Lolo Mateo, isang respetadong nakatatanda sa barangay. Nagmamadali siyang dumating matapos makatanggap ng balita mula kay Rafael. Isang beses pa lang umalingaw ang kanyang boses, kusa nang ibinaba ng mga residente ang kanilang mga kamay. Hinihingal pa rin sila, ngunit ang kanilang paggalang kay Lolo Mateo ang pumigil sa kanila sa anumang padalus-dalos na pagkilos. Tumayo si Lolo Mateo sa pagitan ng mga residente at ni Santos. Kung sasaktan ninyo siya, magiging katulad lang din kayo ng ibinibintang ninyo sa kanya, kumikilos ng walang pag-iisip. Ngunit sa kabilang banda,
Tinitigan niya si Santos ng isang matalim na tingin na nagpayuko sa pulis dahil sa takot. Santos, lumampas ka na sa hangganan. Ngayong araw, aayusin natin ito sa pamamagitan ng pulong bayan bago natin ito isumite sa mas mataas na otoridad. Hindi kaagad nasiyahan ang mga residente, ngunit dahan-dahan silang tumango. Bumaba ang tensyon, ngunit hindi pa tapos ang hidwaan. Ito ay simula pa lamang. Matapos paghiwalayin ni Lolo Mateo ang mga tao mula kay Kapoel Santos, dahan-dahang huminahon ang mga residente. Gayunpaman, ang kanilang mga mukha ay namumula pa rin sa galit. Sa kalsada, ang mga nagkalat na kakanin ni Aling Nena ay tila isang simbolo ng sirang hustisya sa kanilang barangay. Lahat tayo pumunta sa barangay hall, sabi ni Lolo Mateo. Walang maiiwan. Napalunok na lang si Santos. Karaniwan, ginagamit niya ang kanyang posisyon upang manigaw at manakot. Ngunit sa sandaling iyon, siya ay isang takot na lalaki sa gitna ng isang komunidad na matagal nang sawang-sawa sa kanya. Ang barangay hall ng San Isidro ay siksikan. Ang mga kahoy na upuan ay nakahanay at isang lumang bentilador ang umuugong sa kisame. Sa harap, isang mahabang mesa ang inihanda para sa isang biglaang pulong bayan. Si Lolo Mateo ay naupo sa gitna. Sa kanyang tabi ay ang kapitan ng barangay, si Kapitan Reyes, si Kagawad Ramon, at ilang iba pang mga nakatatanda. Pinuno ng mga residente ang silid, nagsisiksikan hanggang sa labas ng pinto. Si Kapoel Santos ay nakaupo sa isang silya na karaniwang ginagamit para sa mga paglilitis sa alitan sa lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, nasa isang posisyon siya kung saan hindi siya makakatakas. Binuksan ni Lolo Mateo ang pagpupulong sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. Mga taga San Isidro, nagtipon tayo ngayon hindi para maghiganti. Nais natin ng katotohanan at kailangan natin ng pag-amin. Lahat ng mga mata ay nakatuon kay Santos. Humakbang si Rafe, dala ang kanyang cellphone. Ang video na kanyang kinunan kaninang umaga ay ipinalabas sa isang maliit na projector na hiniram mula sa eskwelahan. Ang tinig ni Aling Nena na umiiyak, ang boses ni Santos na nananakot, ay malinaw na na-record. Lahat ng nakapanood ay kusang nagbulungan sa galit. Ilang mga ina ang napahawak sa kanilang bibig, hindi makapaniwala na ang ganoong kalupit na pananakot ay ginawa sa isang matandang kasing bait ni Aling Nena. Matapos ang video, ang katahimikan ay naging napakabigat na tanging ang tiktak ng lumang orasan sa dingding ang maririnig. Tinitigan ni Kapitan Reyes si Santos. Anong masasabi mo? Yumuko si Santos. Hindi lang po pagkakaunawaan yon, Kap. Ginagampanan ko lang po ang aking tungkulin. Ginagampanan ang tungkulin sa pamamagitan ng pangungutong, sigaw ni Marco mula sa likuran. Kinatok ni Lolo Mateo ang mesa. Huminahon ka, Marco. Ngunit hindi na mapigilan ng lubusan ang galit ng mga tao. Isang ama ang tumayo. Ang anak ko ay minsan ng tiniketan ng walang dahilan. Natahimik ako dahil sa takot. Marami pala tayong ganito ang sinapit. Sunod-sunod na nagsitayuan ang iba pang mga residente, bawat isa ay nagbibigay ng kanilang testimonya. Ang lahat ng ito ay naipon na parang isang bundok na matagal nang tinakpan ng sako. Lahat ng ebidensya, lahat ng reklamo, lahat ng kwento ay humantong sa isang konklusyon. Ang pag-ugali ni Santos ay hindi aksidente, kundi isang paulit-ulit na pattern. Habang parami ng parami ang mga residente na nag-aakusa, nagsimulang mawalan ng paninindigan si Santos. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Basa ng pawis ang kanyang sentido. Kung hindi ko ginawa iyon, mahina niyang sabi, guguluhin ng mga nakatataas sa akin ang buhay ko. Kumunot ang noo ni Lolo Mateo. Anong ibig mong sabihin? Sumagot si Santos na parang isang taong kalalabas lang ng isang malaking bato mula sa kanyang dibdib, hindi alam kung ano ang magiging alingaw nito. May ilang mga senior sa istasyon na nag-uutos sa amin na mag-remit. Kapag hindi, ililipat kami ng destino o gagawing miserable ang trabaho namin. Natahimik ang buong silid. Hindi na ito simpleng problema ng isang tiwaling pulis. May mas malaking bagay sa likod nito. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ibig sabihin, hindi lang siya. Kaya pala kakaiba ang istasyon na yan. Matagal nang may tsismis. Huminga ng malalim si Kapitan Reyes.
Sino ang mga pangalan ng mga senior na iyan? Nag-alinlangan si Santos. Kung babanggitin ko, baka ubusin nila ako. Pero kung mananahimik ka, ikaw pa rin ang may kasalanan. Ang boses ni Lolo Mateo ay napakalalim na tila tumagos sa bawat depensa ng puso ni Santos. Sa wakas, matapos ang mahabang katahimikan, binanggit ni Santos ang tatlong pangalan ng mga senior na pumipilit sa kanya na mangolekta ng pera mula sa mga dumadaan sa kalsada, sina Teniente Basa, Master Sargento Aguilar, at ang mas bata ngunit mainitin ang ulo na si Capol Dizon. Nagulat ang mga residente. Dalawa sa mga pangalang iyon ay kilala na madalas magpakita sa barangay ng walang dahilan. Hindi na ito isang maliit na kaso. Ito ay isang bulok na ugat sa loob ng sistema. Matapos marinig iyon, lalong nag-init ang ulo ng mga residente. Ngunit naalala nila ang paalala ni Lolo Mateo, huwag kumilos na parang mga taong kinamumuhian nila. Tumayo si Kapitan Reyes. Mabuti. Ang pansamantalang desisyon ng pulong bayan ngayon ay ang mga sumusunod. Una, si Capol Santos ay pinagbabawalang mag-duty o magbantay sa barangay na ito hanggang sa matapos ang kaso. Ikalawa, lahat ng ulat ng mga residente ay isusulat ng kumpleto at ipapadala ng direkta sa provincial office, hindi sa lokal na istasyon. Ikatlo, si Lolo Mateo at Kagawad Ramon ang kakatawan sa mga residente upang dalhin ang video at mga testimonya. At ikaapat, walang sinuman ang gagalaw kay Santos. Hindi tayo magiging mga manggugulo. Hahanapin natin ang hustisya sa marangal na paraan. Tumango ang mga residente. Kahit na mainit ang kanilang mga ulo, ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili. Pinili ng kanilang barangay ang landas ng dangal. Ngunit bago isara ang pulong, tumayo si Aling Nena. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tapang na hindi taglay ng maraming kabataan. Sir Santos, mahina niyang sabi, matanda na po ako. Wala akong kakayahang gumanti, pero pinapatawad ko na po kayo. Pero hindi ibig sabihin na kinalimutan ko na. Pakiusap, maging isang tunay na pulis po sana kayo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Santos ng mas malakas kaysa sa lahat ng sigaw ng mga residente. Bumagsak ang kanyang mga luha nang hindi niya mapigilan. Sa unang pagkakataon, yumuko siya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagsisisi. Nang matapos ang pulong bayan at dahan-dahang nagsuwian ang mga tao, ang langit sa hapon ay naging kulay kahel. Nagdala ng ginhawa ang hangin, ngunit mayroon ding anino ng pangamba. Lumapit si Marco kay Lolo Mateo. Lolo Mateo, kung totoong ang sangkot ang mga senior na iyon, tiyak na hindi sila mananahimik. Tumango si Lolo Mateo. Malaki ang posibilidad na ganoon nga. Kailangan nating bantayan ang barangay. Bantayan natin, pero hindi sa pamamagitan ng dahas, dagdag niya. Bantayan natin sa pamamagitan ng katapangan at ebidensya. Ngunit sa di kalayuan, mula sa direksyon ng highway, isang itim at di pamilyar na sasakyan ang huminto sandali, bago dahan-dahang umandar palayo. Pinagmasdan ito ni Kapitan Reyes ng may pagtataka. Hindi taga rito ang sasakyang iyon. Walang nakakaalam. Ang sasakyang iyon ay naglalaman ng isang taong may direktang interes sa mga pangalang binanggit ni Santos. At ang taong iyon ay katatanggap lang ng ulat, sa barangay na iyon, isang pulis ang nagsalita na. Walang laman na ang barangay hall. Ang mga residente ay umuwi sa kani-kanilang mga bahay, dala-dala ang magkahalong damdamin, ginhawa, galit, ngunit may takot din sa kung ano ang susunod na mangyayari. Dumilim na ang langit at ang hangin ng gabi ay umiihip sa mga dahon na parang mga bulong ng babala. Samantala, ang video ng pulong bayan ay kumalat na sa iba't ibang group chat at lokal na pahina sa Facebook. Marami ang pumuri sa katapangan ng mga taga San Isidro. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang lumitaw ang mga kakaibang komento at mga pahiwatig na banta. Mag-ingat kayo, masyadong matapang ang barangay na iyan. May darating dyan ngayong gabi. Huwag kayong kakalaban sa mga otoridad. Ang mga residenteng nakabasa ay agad na isinara ang kanilang mga telepono, kumakabog ang dibdib. Sa istasyon ng pulis, 8 kilometro mula sa barangay, ang tatlong senior na binanggit ni Santos ay nakaupo sa isang madilim na silid. Tanging isang ilaw sa mesa ang nakabukas. Isa sa kanila, si Teniente Basa, ay nakatitig sa screen ng cellphone na nagpapalabas ng video ng pulong bayan, ang kanyang ekspresyon ay naninigas.
Hawak niya ang isang sigarilyo na halos mabali sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Nagsalita na ang bata, mahina niyang sabi, ang boses ay puno ng diin. Ang isa pang senior, si Master Sargento Aguilar, ay kinatok ang mesa sa pagkainis. Sinabi ko na noon pa, huwag maging sakim. Pero tanga si Santos. Pwede tayong madamay lahat dito. Ang pangatlo, si Capol Dizon, na mas bata at mas mainitin ang ulo, ay sumabat. Sinabi ko na rin, di ba? Dapat nating puntahan ang barangay na iyan ngayong gabi. Takutin natin ang kapitan nila. Para manahimik sila. Umiling si Teniente Basa. Huwag kang padalos-dalos. Ngayon, lahat ng mata ay nakatingin. Kumalat na ang video. Ngunit alam din niya na kung hahayaan ang sitwasyon, ang ulat ng mga residente ay maaaring umabot sa provincial office o kahit sa rehiyon. Kailangan nila ng mabilis na hakbang. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsalita si Basa. Pupuntahan natin ang barangay na iyon. Hindi kailangang marami. 3 tao lang, sapat na. Dalhin ang itim na sasakyan. Makikipag-usap tayo ng maayos. Pero kung matigas ang ulo nila, may ibang paraan. Nang gabing iyon, ang parehong itim na sasakyan ay nakitang umaalis sa bakuran ng istasyon. Ang mga ilaw nito ay tumago sa kadiliman, patungo sa San Isidro. Sa barangay, ang mga bulong-bulungan tungkol sa itim na sasakyan ay hindi nagpatulog sa mga residente. Ang mga kabataan, sa pangunguna ni Marco, ay nagtipon sa kapilya. Nagbabantay sila dala ang mga flashlight, kawayan at simpleng walkie-talkie. Bantayan natin ang bawat sulok ng barangay. Kung may pumasok na di kilalang sasakyan, magbigay ng senyas, utos ni Marco. Sa bahay ni Lolo Mateo, ang matandang leader ay nakaupo sa sala kasama si Kapitan Reyes at Kagawad Ramon. Tense ang kanilang mga mukha. Alam na natin ang posibilidad na ito, sabi ni Lolo Mateo. Maaaring dumating sila ngayong gabi. Tumango si Kapitan Reyes. Pero hindi tayo dapat magpadala sa galit. Hindi tayo dapat maging marahas. Idinagdag ni Kagawad Ramon, lalabanan natin sila ng ebidensya at mga saksi. Pero kung pilitin nilang pumasok, kailangan nating maging handa. Ang tensyon ay nakabitin na parang madilim na ulap. Sa kanyang silid, nagdarasal si Aling Nena. Kahit na mahina pa ang kanyang katawan, mas malakas ang kanyang puso kaysa dati. Alam niyang hindi ordinaryo ang gabing ito. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, ang itim na sasakyan ay tuluyan ng pumasok sa pangunahing kalsada ng barangay. Pinadilim ang mga ilaw nito. Mahina ang tunog ng makina. Ngunit sapat na iyon para mapansin ng mga kabataang nagbabantay. Isang bantay ang tumakbo papunta kay Marco. Marco, may sasakyan. Hindi taga rito. Agad na itinaas ni Marco ang kanyang walkie-talkie. Lahat ng pwesto, maghanda. Huwag mag-provoke. Huwag masyadong lumapit. Sa harap ng barangay hall, huminto ang itim na sasakyan. Bumukas ang mga pinto. 3 pulis ang lumabas na hindi kumpleto ang uniforme, isang senyales na hindi opisyal ang kanilang pagdating. Tumingin sa paligid si Teniente Basa, saka kinatok ang pinto ng madilim ng barangay hall. Kapitan Reyes, gusto naming makipag-usap. Walang sumagot. Ilabas niyo siya o papasukin namin, sigaw niya. Ngunit nang subukan nilang buksan ang pinto, narinig ang mga yabag mula sa iba't ibang direksyon. Dosenang mga residente ang dahan-dahang lumitaw mula sa kadiliman. May dalang flashlight ang mga kabataan, may dalang kawayan ang mga ama, at ilang mga ina ang nakatayo sa likuran nila na may tensyon sa mga mukha. Nagulat si Teniente Basa. Anong kalokohan ito? Akala niyo ba matatakot ninyo ang mga pulis? Humakbang si Marco. Hindi kami nananakot. Nagbabantay lang kami ng barangay. Handa kaming makipag-usap bukas, ng opisyal, kasama ang provincial office. Hindi sa ganitong paraan. Dumura sa lupa si Sargento Aguilar. Akala niyo ba mapapabagsak kami ng murang video na yan? Hindi na tinag si Marco. Kung ganoon, i-report niyo kami pabalik. Pero huwag kayong darating sa gabi na parang mga kriminal. Ang mga salitang iyon ay nagpatango sa mga residente. Uminit ang sitwasyon.
Tinitigan ng tatlong pulis ang daan-daang mga mata na hindi na natatakot. Mula sa likuran ng mga tao, lumitaw si Lolo Mateo. Kung gusto ninyong makipag-usap, kausapin niyo kami bukas ng tanghali na may opisyal na sulat. Binabalaan ko kayo, sabi ni Teniente Basa. Maaaring maging delikado ito. Tinitigan siya ng matalim ni Lolo Mateo. Ang panganib ay hindi nagmumula sa mga mamamayang ipinagtatanggol ang kanilang dignidad, kundi sa mga alagad ng batas na nakakalimot sa kanilang tungkulin. Natahimik si Basa. Wala na siyang maisip na dahilan. Alam niyang kung pipilitin niya, ay re-record siya, ikakalat, at tuluyang masusunog sa social media. Sa huli, dahan-dahang umatras ang itim na sasakyan. Pumasok muli ang mga pulis at nilisan ang barangay na puno ng pinipigilang galit. Huminga ng maluwag ang mga residente, ngunit walang sinuman ang tuluyang nakatulog. Ang gabing iyon ay naging saksi na ang isang maliit na barangay ay kayang tumayo ng mas matatag kaysa sa mga unipormadong otoridad. Kinaumagahan, ang kapaligiran sa barangay ay parang pagkatapos ng isang bagyo. Lahat ng bahay ay pinag-uusapan ang nangyari kagabi. Sa barangay hall, muling nagtipon ang mga tao para sa isang mabilisang pagpupulong. Kung babalik sila ngayong araw, kailangan may plano tayo, sabi ni Marco. Tumango si Kapitan Reyes. Hindi sila mananahimik pero hindi rin tayo aatras. Itinaas ni Kagawad Ramon ang isang makapal na folder. Ito ang lahat ng reklamo ng mga residente sa loob ng 2 taon. Itinago ko dahil takot akong hindi pakinggan. Ngayon na ang panahon para gamitin natin ito. Naghiyawan ng bahagya ang mga tao. Ngunit sa isang sulok, nagpaalala si Lolo Mateo, ang tagumpay natin ay hindi kung makulong sila. Ang tagumpay natin ay kapag ang barangay na ito ay naging ligtas muli nang walang takot. Sumang-ayon ang lahat. Habang naghahanda silang ayusin ang mga dokumento para ipadala sa provincial office, isang motorsiklo ang mabilis na tumakbo patungo sa barangay hall. Huminto ang driver na maputla ang mukha. May mahalagang balita, sabi niya na hinihingal. Lahat ay napatingin. Ipinagpatuloy niya, nawawala si Kaporl Santos mula pa kaninang madaling araw. Sabi, may sumundo raw sa kanya. Natahimik ang buong silid. Isang bagong tensyon ang nagsimula. Ang manipis na ulap ay bumalot sa San Isidro. Mukhang tahimik ang barangay, ngunit ang hangin ay puno ng pananabik. Matapos marinig ang balita, tiningnan ni Lolo Mateo ang lahat. Hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng tamang proseso. Isusumit natin ang lahat ng ebidensya sa Provincial Police Office. Sila na ang may kapangyarihang umaksyon. Pinangunahan ni Kapitan Reyes ang paghahanda ng isang kumpletong ulat na naglalaman ng video ni Santos, mga testimonya ng 12 ng residente, at ang listahan ng mga pangalan ng senior na binanggit niya. Isa-isang pumila ang mga residente para pirmahan ang pahayag. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tapang at kamalayan. Sabi ni Marco habang bahagyang nakangiti, kung kikilos tayo ng may ebidensya at mabuting intensyon, mananaig ang katotohanan. Tumango si Lolo Mateo, ipinagmamalaki ang mga kabataan ng kanilang barangay na nagsisimula ng maunawaan ang tunay na kahulugan ng katapangan at hustisya. Nang araw ding iyon, ipinadala ang ulat sa provincial office. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga investigador ang dumating sa barangay. Opisyal nilang ipinatawag si Santos at sinuri ang mga ebidensya. Si Santos, na nasa kabayanan na, ay mukhang balisa. Alam niyang wala ng paraan para magtago. Ipinatawag siya ng provincial office para sa klarifikasyon at lahat ng kanyang ginawa ay nabuksan sa harap ng batas. Ang mga taga-barangay, bagamat nag-iingat pa rin, ay nakaramdam ng ginhawa. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa hustisya na ipinapatupad ayon sa batas. Ilang linggo ang lumipas, nagsimulang bumalik sa normal ang sitwasyon sa barangay. Ang mga tindera tulad ni Aling Nena ay nakakapagbenta ng payapa. Naglalaro ang mga bata sa kalsada at hindi na kailangang magbantay ng mga kabataan sa gabi. Nagdaos si Lolo Mateo ng isang sama-samang pagdarasal sa kapilya, ipinapaalala sa lahat na ang katapangan ay hindi nangangahulugan ng paggamit ng dahas. Ang katapangan ay ang pagtatanggol sa katotohanan, pag-aalaga sa karapatan ng iba, at pananatiling may dignidad sa harap ng kawalang katarungan.
Tumango ang mga residente na unawaan ang mahalagang aral na natutunan nila. Sa kabayanan, si Santos ay sinuri ng Internal Affairs Service ng pulisya. Inamin niya ang lahat ng kanyang ginawa at binanggit ang mga pangalan ng mga senior na pumilit sa kanya. Gumawa ng matatag na aksyon ang Provincial Office. Si Santos ay binigyan ng mabigat na parusang administratibo at mandatoryong pagsasanay. Ang tatlong senior ay sinuri ng mas malalim, kasama ang posibilidad ng paglipat ng destino at pagkatanggal sa serbisyo kung mapatunayan. Natutunan ni Santos sa mahirap na paraan na ang kapangyarihan ay hindi para manakot, kundi para protektahan ang komunidad. Ang barangay San Isidro ay bumalik sa kapayapaan. Ang mga residente ay naging mas nagkakaisa, naunawaan ang kahalagahan ng pagkakaisa sa pagharap sa kawalang katarungan. Si Marco ay nakaupo sa tabi ng lawa kasama ang ilang kaibigan. Pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Kung nanahimik lang tayo, patuloy na sasaktan ang barangay na ito, sabi niya. Sumagot ang isang kaibigan, pero kung magkakaisa tayo at kikilos ng tama, darating ang hustisya. Sa dulo ng kalsada, nakangiti si Aling Nena habang inaayos ang kanyang mga kakanin. Alam niya na ang katapangan, kahit gaano kaliit, ay kayang baguhin ang lahat. Si Lolo Mateo ay nakatayo sa harap ng kapilya, pinagmamasdan ang barangay ng may pagmamalaki. Hindi ito tungkol sa kung sino ang nanalo o natalo. Ito ay tungkol sa dignidad, katapangan at katotohanang hindi kailanman mamamatay. Tinagos ng huling sinag ng araw ang manipis na ulap, sinisikatan ang isang barangay na natutong ang pinakamalaking lakas ay hindi nagmumula sa dahas, kundi sa pagkakaisa, tamang pag-iisip at marangal na katapangan. Nanalo ang mga residente hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng pagkakaisa, tapang at proseso ng batas. Si Kapol Santos ay hinarap ang bunga ng kanyang mga gawa